Okay, let's start. Second topic for module 2 is blood, and this is already the first part of the circulatory system. Nasa cardiovascular system na tayo. Mga kasunod niyan, puro related na to the circulatory system, yung heart, blood vessels. Okay, so let's start by discussing the composition of our blood. The blood is divided into its two main components, which are plasma and the formed elements. When blood sample in a test tube is subjected to a centrifuge, centrifuge yun yung ginagamit ng mga medtech, okay? A machine that is used to separate the plasma from the formed element. So, umiikot siya sa loob, para mas mabilis yung pag-settle down ng mga formed elements. Okay? So, by volume, okay, our blood is 55% plasma, while 45% formed elements. 55% plasma, 45% formed elements. Plasma is the pale yellow liquids where the cells are suspended. And plasma is made up of 91% water, 7% proteins, and 2% other solutes. So, ito yung plasma. Ang main component of our plasma is 91% water. You also have plasma proteins. And as we have said earlier, you have other solutes such as ions, like sodium, potassium, nutrients, waste products, gases, and some regulatory substances. Okay? And when we say plasma proteins, we have three kinds of plasma proteins present in our plasma. You have the albumin, globulins, and fibrinogen. The most common plasma protein is albumin. Again, yan ang pinaka-common na plasma protein natin, albumin. And it is highly responsible for the osmotic pressure of our plasma. Merong osmotic pressure ang plasma natin. That's why it has the ability to hold water. To hold water. Kaya nga, 91% is water. It's because of the presence of albumin. While globulin naman is the protein responsible for immune system or immune response. Ang globulins natin, yan mismo yung mga antibodies natin. Nandyan ang mga antibodies natin sa globulins. And lastly, fibrinogen is responsible for blood clotting. Again, makita niyo mamaya when we discuss about blood clotting, itong fibrinogen, yan mismo sa kanya nagsisimula yung blood clot. It will undergo a cascade of changes of events para makapag-form ng blood clot or para mamuo yung dugo. So as a summary again, albumin is responsible for the osmotic pressure of plasma, globulin for immunity, while fibrinogen is for blood clotting. So tatandaan nyo yan. Okay? So, sige, let us continue. So again, the blood is divided into our plasma and your formed elements. So ito yung sinabi ko kanina. Ayan, nakalimutan ko na namang mag-advance ng slides. Okay. Ayan. Now, hematopoiesis, ang pronunciation yan, hematopoiesis, is the process that produces the formed elements of the blood. So doon tayo mag-concentrate sa formed elements. Sabi natin, ito yung formed elements. Ayan ang formed elements. Di ko pala na kung ano-ano yung formed elements. So by volume, you have your red blood cells, pinakamarami. And then you have your white blood cells, and then you have your platelets. Usually nakikita niyo itong mga values na to sa complete blood count or CBC. Pag nagpa-CBC kayo, the normal red blood cell count is 4.2 to 6.2 million per cubic millimeter of blood. So, isang maliit na patak ng dugo, it contains 4.2 to 6.2 million red blood cells. While white blood cells, 5 to 10,000, and then platelets, 250 to 400,000. Again, per cubic millimeter of
blood. Mamaya na natin i-discuss yung different types of white blood cells. Ngayon, i-discuss muna natin how are these formed elements, no, produced. No? So again, the process of production of those formed elements in the blood is called hematopoiesis. Ngayon, there are different sites of hematopoiesis sa fetus saka sa ating mga adult na. In the fetus, hematopoiesis may occur in several tissues, including the liver, the thymus, the spleen, our lymph nodes, and in our bone marrow. Sa fetus, lahat ng tissues na yan, nagkakaroon ng hematopoiesis. Ibig sabihin, nagpo-produce ng mga cells ng blood natin. But after birth, hematopoiesis becomes confined primarily just to the red bone marrow. But some white blood cells are produced in our lymphatic tissues. No? Magkaiba ang red bone marrow from the yellow bone marrow. Yellow bone marrow, yun yung bulalo. Yung red bone marrow, yun yung nandoon sa ating spongy bone tissue. No? Doon nagpo-produce ng new blood cells natin. That is why malaki ang epekto, for example, ng significant amputation. No? Lalo na pag sa lower extremity kasi may mga bone tissues na tinanggal. Pagka nag-amputation, affected din ang hematopoiesis kasi sa bone marrow nangyayari ang hematopoiesis. Okay? So, moving on. No? So, all formed elements of the blood are derived from a single population of cells called hemocytoblast. No? Hemocytoblast. So, ibig sabihin, yung sa red bone marrow natin, merong generalized stem cells, no? Generalized or general population of stem cells called hemocytoblast. Now, itong mga stem cells na to, they undergo differentiation, meaning development. They undergo development and differentiation so that they give rise to the different types of cells that we have mentioned earlier. Yung red blood cells, yung platelets, and yung white blood cells. Ang tawag doon, when a stem cell, no, develops into different types of cells, again, we call that differentiation. And during the differentiation, no, the second stage na pagdadaanan ng hematopoietic stem cell is a myeloid stem cell and a lymphoid stem cell. Again, myeloid and lymphoid. Now, the myeloid stem cells will give rise to red blood cells, platelets rather, and the first 4 types of white blood cells. While yung lymphoid stem cells give rise to one type of white blood cell, which is your lymphocytes. So, dyan nanggaling yung ating mga formed elements of the blood. Lahat yan, again, saan makikita? Yung mga stem cells na yan, makikita sa ating red bone marrow. No? That is why sometimes, no, a leukemia patient may require to undergo bone marrow transplant. When you say bone marrow transplant, talaga yung red bone marrow yung itinatransplant para matulungan na mag-produce ng panibagong generation of blood cells. Nakukuha? Okay? So, unahin natin yung red blood cells. Saan galing ang red blood cells? From your myeloid stem cells. No? A mature red blood cell, no, is disc shape siya with thick edges. Kaya kung tingnan yung edges niya, thick. No? Kaya pag tinignan mo, parang nakalubog yung gitna. Di ba? Disc shape with thick edges. And during development, ang red blood cells, no, yung nucleus niya natatanggal. That is why it is one of the unique characteristics of our red blood cells. It does not possess a nucleus. And ang lifespan niya, 120 days lang. So, ibig sabihin, once it is produced, no, once it matures as a red blood cell, it only lasts for 120 days in the circulation. Again, it
lasts only for 120 days in the circulation. Tapos, mapapalitan ng bagong generation of red blood cells. And its main function is to transport oxygen to our tissues. No? Yan ang pinaka-purpose niyan. No? As the blood circulates to the different tissues in the body, red blood cell yung nagdadala ng oxygen na yun. Maliwanag ba? That is why, if you are anemic, especially yung mga severe anemia, no? Madaling mapagod, madaling mahapo, madaling hingalin during physical activity. Why? Kinakapos kasi sa oxygen. No? Nakukuha? Kasi ang tagadala ng oxygen are your red blood cells. Now, how is oxygen carried inside the red blood cells? Okay? Through its component called the heme molecule. Kasi ang red blood cells natin may tinatawag na hemoglobin sa loob. Red blood cells contains hemoglobin inside. Okay? And each globin protein is attached to a heme molecule. At yung heme molecule na yan contains one iron atom. Uulitin ko, no? Merong compound na hemoglobin inside our red blood cells. In fact, yung heme component ni hemoglobin, yun yung responsible for the red color of our red blood cells. And that is responsible for the red color of our blood. Maliwanag ba? No? Heme is made up of iron. That is why may tinatawag tayong iron deficiency anemia. Pag kulang ka sa iron, how will that affect your red blood cells? It is affected because iron is the main component of heme. Maliwanag ba? Yung heme na part ng hemoglobin. Okay? Now, so yung oxygen, saan siya dumidikit? Oxygen binds to iron. No? Nasaan yung iron? Nandun sa heme. Maliwanag ba? No? So hemoglobin with an oxygen is called oxyhemoglobin. Maliwanag ba? Up to how many oxygen molecules can bind to one hemoglobin? Up to 4. 4 yung kaya niyang dalhin na oxygen. Okay? So, ayan siya. No? So, ayan globin, tapos heme. No? So, ayan. Yung globin, ito yung attachment sites ng oxygen. No? Kaya 4 yung kayang dalhin ni hemoglobin. Maliwanag ba? Yan yung responsible for the red color of the blood. Okay? Now, so, how is erythrocyte production affected? No? Paano ba? Sabi natin, di ba, ang red blood cells, no, and other blood cells na napoproduce sa bone marrow. So, how is it regulated? No? So, it is regulated by a hormone called erythropoietin. Ano tong erythropoietin? Erythropoietin is a hormone secreted by the kidneys. No? And this erythropoietin stimulates your red bone marrow to produce more red blood cells. Kaya nga, yung may mga kidney failure, yung may mga renal failure already, may mga severe na nasakit sa bato na hindi na gumagana yung kidneys nila. Aside from hindi na umiihi, kaya kailangan ng dialysis, they also tend to suffer from severe anemia. Kasi hindi na rin siya nagsisecrete ng erythropoietin. Maliwanag? No? Kaya yung mga yon, ini-inject ka na lang ng erythropoietin so that hindi sila magkaroon ng severe anemia. Or sometimes, kailangan pa nilang masalina ng dugo, blood transfusion. Nakuha? No? Ngayon, okay, what regulates the secretion of erythropoietin from the kidney? It is the level of
oxygen in our body. Kapag mababa ang levels of oxygen in the body, the kidneys are stimulated to secrete more erythropoietin. Therefore, erythropoietin will stimulate the red bone marrow to produce more red blood cells. Ang tawag doon, erythropoiesis. Okay? So, syempre, pag maraming red blood cells, maraming taga-deliver ng oxygen. Nakuha? Marami taga-deliver ng oxygen. So, therefore, oxygen levels will increase. Nakuha nyo? No? Kaya, no, for those who are staying in high altitudes, no, for a long period of time, like for example, yung mga guide sa Mount Everest, anong tawag doon? Yung mga locals doon na tribo sa Mount Everest, yung mga Sherpa, di ba? Yung mga guide sa Mount Everest, diba lagi nasa high altitude yun. The tendency, since the air pressure or the atmospheric pressure at high altitude is low, yung pasok ng hangin sa baga natin, mabagal din. Naiintindihan? So therefore, laging bagsak yung oxygen levels nila sa body. So therefore, lagi din stimulated yung kidneys nila to produce erythropoietin. And therefore, lagi din stimulated ang red bone marrow to produce more red blood cells. That is why it is expected that their red blood cell count is slightly higher compared to us who are staying here at sea level. Nakukuha niyo yung point? No? Mas mataas ng kaunti yung kanilang red blood cell count. So, nakakatulong din yon sa kanila kung bakit sila nakakatagal sa ganong high altitude. Aside from naka-adapt na rin kasi yung katawan nila. Nakukuha? Okay? So, again, no, it's the oxygen level that affects, no, or that regulates yung erythropoiesis in our red bone marrow. Now, we said earlier that yung red blood cells, no, has a lifespan of 120 days only. No? In the circulation, it stays for 120 days. Ano bang nangyayari sa red blood cells, no, while in the circulation? Okay. So, kapag ang red blood cells namatay na, no, after 120 days, sabi natin, mamamatay na siya. Pagka red blood cells namatay na, no, the macrophages in our body breaks down hemoglobin into its components. No? Okay? So, yung paghihiwalay niyan, no, into its globin and heme component. Di ba yung hemoglobin? Magkasama yan. Paghihiwalayin siya, heme component and globin. Yung globin is converted into amino acids. Kasi globin is protein. While the heme group, no, yung iron group, is broken down into biliverdin and iron. So yung iron, nire-recycle ng katawan natin yon. Gagamitin yon sa pag-produce ng bagong hemoglobin. While yung biliverdin is further converted into bilirubin. Ngayon, anong gamit ng bilirubin? Bilirubin is used by the liver to produce bile. Alam niyo yung bile? Abdo, which is stored in the gallbladder. Maliwanag ba? So, yung bilirubin, may gamit pa siya. Ginagamit ng liver to produce bile or yung abdo. Anong kulay ng abdo? Anong kulay ng abdo? Nakakita na ba kayo yan? Kulay green. Yung kulay green, ginagamit sa papaitan. Bakit? Wala ako dun sa ano eh. Pero, sa atay, di ba sa ilalim ng liver, merong kulay green na parang lobule na gano'n. That's gallbladder. Ang laman nun, kulay green na mapait. Okay? Na? Nakukuha? Yun yung
Yun yung bile na tinatawag. And it contains compounds that is used by the body to digest fats. Na? Pag kumain tayo ng fatty foods, ang nagda-digest, tumutulong sa digestion yan, is bile. Kaya nasa liver siya. So, ginagamit nun, bilirubin. Ngayon, ang pigment ng bilirubin, medyo madilaw. Actually, madilaw ang bilirubin. That is why, if you have a liver problem, such as hepatitis, pag may liver problem ka, katulad ng hepatitis, si bilirubin hindi makapasok sa liver. It stays in your blood, in your circulation, until it accumulates in your body. Kaya ang may hepatitis, naninilaw. No? Jaundice, it's because of the accumulation of bilirubin. Kasi dapat itong bilirubin pumapasok sa liver. No? So yung liver, it excretes bilirubin, no? In the form of bile, sama yan dito sa intestines natin, while small quantities, no, are excreted in our urine. That is why, anong normal color ng urine natin? Amber yellow. Diba? It's partly because of, no, traces of bilirubin. Naintindihan? And it is also responsible for the color of feces. No? Anong kulay ng tae? Tae mo, blue. Ano? Di ba? Kulay? Brown. It's because of, no, the presence of bilirubin also. That is why, usually, pag ang kulay ng, halimbawa, wala ka namang ibang kinakain, no, na ibang may food color. Usually kasi, naalala ko noon, when I was in college, meron doon sa may Landayan, sa San Pedro, may isang parang bar doon na yung mga cocktail na siniserve nila, lahat puro makukulay. Tapos merong isa doon, yung kulay blue. No? Nasa shot glass siyang gano'n. Pag nakailan ka nun, pag tayo mo kinabukasan, tayo mo blue. Talagang ang lakas kumulay. Ngayon, kung wala ka namang kinakain na may mga food color, no? Usually, pagka nagkaroon ng different colors, yung feces mo or yung pupu mo, malamang sa malamang, you have a liver problem. Yung may mga liver problem, nawawala yung brown, it's either nagiging sobrang itim nung pupu, o kaya naman, kung barado yung daanan ng bile, pwedeng parang, ano ba yung kulay nun? Halos maputi or kulay vanilla, no? Yung pupu. No? That's why yung kulay ng pupu is also a reflection of one's health. Pero yung brown color niya, it's because of bilirubin. Ganon din yung yellow, amber yellow color of our urine, it's because of bilirubin also. Saan galing ang bilirubin? Galing yan sa heme group of our hemoglobin. Na, nangyayari yan pagka yung red blood cells natin, no, namatay na after 120 days. The hemoglobin is broken down into globin and its heme component. Nakuha? Na? Meron ding sakit wherein mabilis mag-hemolysis yung anong tawag dito? Pasyente. When you say mabilis mag-hemolysis, no, short lifespan yung red blood cells, madali siyang mamatay. So ang tendency, since madaling mamatay, ang daming bilirubin na nag-accumulate in the circulation. So kapag mabilis ang hemolysis, same manifestation, naninilaw yung pasyente, nagkakaroon ng jaundice. Okay? Jaundice is Jaundice. Jaundice. Okay? So, again, that's your red blood cells. Tandaan yung normal red blood cell count, ha? Pinakita ko kanina doon sa isang slide, yung merong test tube, no? Yan lang, of all the blood cells, yan lang yung normal na million ang count. Sila yung pinakamarami. That is why the color of our blood is red. It's because of the red blood cells. Maliwanag ba? That is per cubic millimeter. Now, let's go to
the white blood cells. By the way, the red blood cells, erythrocytes. Erythro kasi means red. No? White blood cells, leukocytes kasi leuko means white. No? Okay? So, white blood cells are white because they lack hemoglobin. No? They lack hemoglobin. And they are larger than erythrocytes. And as you can see here in the picture, all white blood cells contain nucleus. And what is the main function of white blood cells? Fight against infection. No? Okay? Fight against infection, meaning immunity. No? And they remove the dead cells and they release by phagocytosis. And you already know kung anong ibig sabihin ng phagocytosis kasi we already discussed that sa cells. Okay? So isa-isahin natin. Ang white blood cells can be classified as granulocytes and agranulocytes. Again, granulocytes and agranulocytes. When we say granulocytes, they contain specific granules in their cytoplasm. Ito yon, 1, 2, 3. Etong tatlong to, they contain specific granules in their cytoplasm when you look at them under the microscope. Yun yung neutrophils, eosinophils, and basophils. Among all of the types of white blood cells, yung neutrophils yung most common. Itong pinakamarami sa lahat. No? And ang lifespan niya, it remains in our blood for 10 to 12 hours and then it moves to our tissues. Ang function niya is to do phagocytosis. Ibig sabihin, alam niyo na yung phagocytosis, they engulf bacteria or cellular debris. Tapos, tutunawin na yun sa loob niya. No? Ang characteristic, by the way, ng leukocytes, specifically neutrophils, after they engulf the bacteria, okay, papuputukin niya yung kanyang lysosome sa loob. Yung lysosomes, ang laman nun, acids. So, ibig sabihin, pati siya matutunaw. Kaya usually, ang leukocytes, when they participate in the fight against infection, namamatay din sila. Maliwanag ba? Okay? So, again, that's your neutrophils. Neutrophils, sa pathology, it is labeled as the first line of defense against infection. Bakit first line of defense against infection? Kasi pag nasugatan tayo, di ba magiging portal of entry yan ng microorganism. No? Ang unang-unang white blood cells that goes into that wounded area are the neutrophils. Kaya kung merong bacteria man dyan, or kung may cellular debris dyan, ang magpa-phagocytize doon would be your neutrophils. First line of defense. Kumbaga sa gera, sila yung nasa front line. Kumbaga sa chest, sino yung nasa front line? Anong piece yun? Pag chest, yung pon. Maliwanag ba? At sino din ang pinakamaraming piece? Yung pon din. Ganon din ang leukocytes. Sila din ang pinakamarami. Ang neutrophils rather. Sila din ang pinakamarami. Next, you have your eosinophils. Ano naman ang function ng eosinophils? Ito, halimbawa, nasugatan. Sabi ko kanina, nasugatan. Sino yung unang sumusugod doon para magbantay kung may papasok na bakterya? Neutrophils. Ngayon, sa katagalan, di ba mamamagayan? Mamamagayang sugat. No? Ang magpapahupa naman ng swelling or ng inflammation are the eosinophils. Nakukuha? Pero usually, after 24 to 36 hours. Diba? Bago humupa yung pamamaga. Another function of the eosinophils is to destroy parasites. Hindi lang sa mga sugat natin pupunta ang eosinophils. We also have eosinophils in our intestines. Lumalaban sa mga bulate. Maliwanag ba? They function to destroy parasites. Kaya malalaman mo kapag ang isang batang malaki ang tiyan, di ba ganun nung araw, lalo na kapag sa mga public schools,
Yung mga batang maliliit na malalaki ang tiyan, di ba, isa sa mga sign na baka daw may bulate. Pag mako-confirm yan na may bulate pag complete blood count, no? Aside from the physical signs and symptoms, pag complete blood count, ang differential count ng eosinophils is elevated. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pag mataas ang differential count ng eosinophil, ibig sabihin, may nilalabanan na parasite. May nilalabanan na bulate. Posibleng may bulate. Usually, di ba sabi nila sa mga maduduming, sa mga maduduming, area, pag unhygienic yung area. Usually, pag nakuha mo yung nakuha mo yung eggs nila. Di ba? Yun. Pasok sa katawan. May mga ganun talaga. Lalo na kapag sa mga yung mga slum areas, naka-encounter na kami dinala sa ER kasi nagcho-choke yung bata. Alam niyo kung ano yung dahilan ba't nag-choke yung bata? Isang bolus ng tapeworm. Yun ang kinamatay ng bata. Galing siya sa tiyan. Tumaas. Mga ganun. Kasi sobrang dami. Okay? Sir, saan hospital yun? Sa ano yun? Sa Manila. Nung galing pa ako sa Manila. Hindi. Tondo General Hospital. Kaya pala. Okay. So, yun. No? Again, eosinophils, no? Destruction of parasites. Then you have basophils. Ito naman ang pinaka-konti sa lahat ng white blood cells. Ito naman, ang purpose ng basophils is to release histamine and heparin. The main purpose of this is for vasodilation. Ano ibig sabihin ng vasodilation? Kasi yung histamine, no, pang-vasodilate, no? Para bumukas yung mga blood vessels so that there will be increased blood flow to the area. Ano purpose ng increased blood flow to the area? For healing. Di ba? Para mas maraming ma-deliver na nutrients, na oxygen into the area. Naintindihan? No? For healing of the injury. Nakukuha? So, that's your basophils. Now, you also have to remember that histamine, no, is responsible for allergic reactions. Kaya pagka meron tayong allergic reactions, the count of basophils, the differential count of basophils also increases. Okay? Now, example ng mga allergic reaction, allergic rhinitis, allergic asthma, no? Lahat yan, no, are mediated by basophils. Kaya nga anong gamot for allergic rhinitis, for the allergic type of asthma? Di mga gamot na anti-histamine, which inhibits the production of histamine. Can you give me an example of antihistamine? Ayan, yung mga Alnix, kasi si tyrosine yun yung Alnix. No? Marami pa iba, yung mga loratadine, yan, antihistamine. Okay, so tatlo yung ating granulocytes, neutrophils, eosinophils, and basophils. Now, a granulocytes, meaning there are no specific granules, no, on its cytoplasm. No? So you have your monocytes and your lymphocytes. No? Monocytes, no, are the largest white blood cells. And these are the ones that produce the macrophages. Macrophages, ito yung malalaking cells, no, that is highly responsible for phagocytosis. Okay? Kung si neutrophils, yung first line of defense against infection, which also performs phagocytosis. Usually, ang monocytes more on the chronic, no, type of infection. Pag medyo matagal na yung infection, ang pumapalit sa mga neutrophils are the macrophages. That is why it tells you na kapag sa differential count, ang elevated ay monocytes and lymphocytes na. Ibig sabihin nun, yung infection, chronic na, may katagalan na. Nakukuha?
na medyo matagal na sa body. So, again, that's your monocytes. And lastly, you have your lymphocytes. Ano yung lymphocytes? Responsible for immune response. Bakit? Of the 5 types of leukocytes, the lymphocytes are responsible for the production of antibodies. Na? Production of antibodies. Immune response. Ano ibig sabihin ng immune response? Di ba sa immune response, kailangan ma-expose ka muna? Like for example, sa measles. Di ba? No? Para maging immune ka sa measles, kailangan ma-expose ka muna. Paano exposure ang ginagawa sa atin sa measles? Bina-vaccinate tayo. Yung ini-inject sa atin is attenuated measles virus. Upon exposure, yung lymphocytes mo will produce antibodies against measles. So, hindi ka na magkakaroon ng measles. Nakukuha nyo? Hindi ka na magkakaroon ng tikdas kasi nabakunahan ka na, na-expose ka na. Ganon ang function ng ating lymphocytes. Maliwanag, kapag ka nagpapavaccine tayo, any kind of vaccination, ang ini-stimulate nung attenuated virus na ini-inject sa atin are our lymphocytes. Nakukuha? And we have 2 kinds of lymphocytes. The T lymphocytes and your B lymphocytes. Na? Okay? Pagdating natin sa immunity, i-discuss ko sa inyo yung difference between T and B lymphocytes. Pero just to give you an idea, alin kaya sa dalawang yan yung inaatake ng HIV pag nakapasok sa katawan? Pag nahawahan ka ng HIV, alin sa dalawa yung titirahin niya? The T cells. Na? Yung T cells natin ang aatakihin yan. Specifically, the CD4 plus cells pag nasa immunity na tayo. Na? So, aatakihin niya yung T cells mo, the CD4 plus cells mo, hanggang bumagsak yung count niya. Eh, di ba, importante siya for immunity, di ba? So, pagka bumagsak ang immune system mo, na, lahat ng sakit na pwede kang mahawa, nahahawa ka tuloy. Bagsak ang immune system, ang tawag na doon, acquired immune deficiency syndrome or AIDS. Maliwanag? Kaya iba, yung HIV positive lang, iba rin yung meron ng AIDS. No? Yung HIV positive, okay? Normal pa ang kanyang immune system. Hindi pa bumabagsak yung kanyang cell count. No? Pero, pwede na siyang makahawa. Maliwanag? Ang may AIDS, may HIV siya, at the same time, bagsak na yung kanyang immune system. No? Yung simple na ubo, simple na sipon, pag napunta sa'yo, pwedeng mauwi sa pneumonia, yun ikakamatay mo. Usually ganon ang cause of death. No? Sir, ang HIV nagpe-prevent pa or wala? Nagpe-prevent siya, syempre. Sir, kung nga meron na, You mean vaccine? mapapatagal pa yung bago. Oh, actually meron na ng mga meron na ng mga anong tawag dito? Mga pasyente na for how many years buhay eh. Kasi meron na binibigay na drugs doon, yung antiretroviral drug. Anong ginagawa ni antiretroviral drug? No? Kumbaga pinapatulog niya yung virus para hindi na mag-multiply sa body. Pero nakakahawa. Lifetime na yun. Oo, nakakahawa pa rin. Kasi nasa katawan pa rin yung virus. Wala pa kasing gamot na talagang yung totally matatanggal yung virus in the body. Gago. Homophobic, oh. Hindi siya sa... Kaya lang na-associate sa mga bading Sa ibang kasi animals? mas sexually active kasi yung mga bading ngayon. Pero... So, nagsisimula na sa pagiging sexually active? Oo, syempre, sexually active tsaka sa sharing of Paano needles. siya nagsistart? Hindi ka magka... So, pwede ka rin pala na kahit hindi
Kasi ano siya, body fluids. Oh, Except and- for pawis. Na nag-share. At saka sir, sa Pawis. saliva. Then, sa saliva, very, very small amount. Sabi, dapat daw mga 2 balding saliva. Yung mainom mo bago ka mag-positive. Sabi, 2 balding saliva yung kailangan para mahawa. Hindi ganun kaano. Sa body fluids such as yung semen sa lalaki tsaka yung vaginal fluid sa babae. Yun at tsaka blood. Blood. Yun ang... Sir, pwede rin makakawa ng babae sa lalaki? Yes. Oo. Oo. Ay, anong Lahat. bading lang na Oh, lalaki? lalaki sa lalaki. Bakit sa babae? Babae sa babae. Pwede Sa makapagkakaroon. lalaki. Basta kapag may virgin, ano, Parang ayokong i-explain. Parang ayokong i-explain. Cole. Carlo, explain mo nga, Carlo. sabi kasi ni sir, galing sa fluid. Oo. Lahat naman tayo may fluid. Lahat Correct. may semen, lahat tayo may virgin. Correct. Fluid at discharge. Oo, correct. Yung ano kasi niya ano. Pag na, Huwag na. Pero also, may point kasi sa babae kasi pagka sa babae, mahirap walang penetration na nangyayari. Sa lalaki kasi meron lalaki. sir, paano kung mag-share sila ng something? Ayun, mga oo. Hindi, correct. Oo, totoo. Oo. Pwede yun. Hindi, totoo. Pwede yun. Totoo yun. Totoo yun. Pwede mangyari yun. Parang yun na rin siya. Pwede yun. Pero actually talagang, alam nyo, talagang inaano yun talaga dapat. Kaya lang masyadong, syempre nasa Pilipinas tayo, masyadong conservative. Pero nangyayari naman talaga yun eh. May gumagawa talaga ng ganun. Yung sinasabi ni Aliana. Di ba? Pero paano mo mape-prevent yung transmission ng AIDS kung hindi pag-uusapan yun? Na dapat kung mag-share kayo ng ganun, di ba? Parang ang hassle eh, no? Sir, namin din tayo, sir. Kaya kasi, Ano may sa bouncer yung gano'n? ang hassle. Ang hassle, huwag na lang. Di ba? Parang ganun. Talaga. Okay. Ngayon, so going back, ma-discuss natin ulit yan pag nasa immune system na tayo. Pero totoo, dapat talaga pinag-uusapan yon. No? Talagang pinag-uusapan talaga dapat. Lalo ngayon na masyado ng prevalent, especially sa Laguna. Ha? Yes, dito sa Laguna mataas ang rate ng HIV positivity dito sa Laguna. No? And I know someone na namatay because of AIDS. No? Ayaw pa niyang aminin. Tapos ano siya? Yung gay. Ano siya? Ang unang napansin lang namin na ang dami na niyang yung mga patches. Yung mga rashes. Ang dami, tapos payat na payat siya. Kasi kilala niyo po ako ng mabay. Tapos ano tawag doon? Nung una ayaw pa niyang aminin. Sabi niya kaya siya pupunta sa health center. Kumukuha siya ng gamot for TB. TB yung sinasabi niya. Pero totoo may TB siya. Pero tingin namin kaya siya nagkaroon ng TB. Nahawa na siya. Dahil nga bagsak na yung kanyang immune system. Hanggang siguro nahiya na siyang bumalik sa health center para kumuha ng antiretroviral drug. Namatay na lang siya. Actually, kung kung tuloy-tuloy yung gamutan, hindi mamamatay. So yung iba kasi natatakot sa stigma pag nalaman na positive sila. Yan. Diba? So, Sir, paano yung may mga AIDS, hindi sila pwede mag-infection na ako? May precaution. May iba pa to. dapat. Pero, di ba, kaya nga inaano ngayon, just to be sure, gumamit nga daw ng ng condom. Actually, yung mga may AIDS, mahihirapan na yun kasi pag sinabi mo AIDS, full-blown, siguro yung HIV.
yung mga HIV. Kung HIV sir, pwede pa kasi may gamot naman para ma-restrain. Pero nakakahawa ka pa rin eh. Makakahawa pa rin Oo. kahit natulog yung HIV. Oo, nasa katawan mo pa rin yung virus eh. May napagod kasi ako. Hindi lang siya rarami sa'yo. Nasa katawan mo pa rin eh. So next, you have platelets. No? Platelets are minute fragments of cells, each consisting of small amount of cytoplasm surrounded by cell membrane. So ang platelets, unlike erythrocytes and leukocytes, ang platelets, hindi na siya buong cell mismo. Fragment na siya. Galing siya sa megakaryocytes. No? Platelets are fragments from megakaryocytes. These fragments break off from the megakaryocytes and enter the blood as platelets. And they play an important role in preventing blood loss. No? Kaya nga, di ba, pag bagsak na bagsak, ang platelet count, usually pag merong dengue hemorrhagic fever, no, ang tendency, internal bleeding. Even yung gums, nagbe-bleed. Di ba? Kasi ang main role ng platelets is to prevent blood leakage from our blood vessels. Okay? So, preventing blood loss, no, is divided into 3 stages. Vascular spasm, platelet plug, and blood clotting. Laging 3 stages yan. Pag may na-damage na blood vessel at nagli-leak yung blood, no, again, 3 stages. Vascular spasm is the temporary constriction of blood vessel para medyo ma-restrict yung blood flow. But it is immediately followed by platelet plugs. No? So yung platelet plugs, ang nagdidikit-dikit yung mga platelets, tapos it seals up small breaks in our blood vessels. Now, in order to stabilize yung platelet plug na yan, it is followed also by blood clotting or yung tinatawag nating coagulation. No? Kasi ang dugo natin, maraming proteins responsible for blood clotting. Kaya nga, di ba, ang dugo ng baboy, kahit dugo ng tao, iwan mo yan sa isang container, no, for several hours. Pagbalik mo, buo na siya. Naiintindihan? Kasi talagang nagkaklat yung dugo natin. Bakit po hindi nagkaklat pag nasa loob ng body natin? Pag nasa loob ng body ng mga hayop? Because there are enzymes, no, that prevents that from happening, from clotting. Nakukuha nyo? Meron homeostasis na nangyayari sa loob ng katawan natin. Kaya nga minsan, pag nagkakaroon na ng imbalance in our body, kahit sa loob, minsan, nag-uunti-unting mamuo yung dugo at bumabara sa mga blood vessels. Pag bumara siya sa blood vessels, ang tawag doon, thrombosis. Yun yung nagkukos ng stroke. Yun yung nagkukos ng heart attack. Nakukuha? Na? Pagka nagkakaroon ng problems of blood flow. So, again, the first stage is vascular spasm. It is an immediate but temporary constriction of the blood vessel that results when smooth muscle within the wall of the blood vessel contracts. So, ano ulit ang purpose nun? No? To temporarily, no, restrict the blood flow, no, para hindi magdugo. Pero temporary lang yon. Pag bumukas ulit yon, dudugo ulit yan. So, importante yung second step, which is yung platelet plug formation. So, ano nangyayari during platelet plug formation? Ito yung damaged blood vessel wall. During platelet plug formation, there is initially adhesion of the platelets doon sa mismong damaged wall. Kasi di ba dumadalo yung dugo dyan? Dumadalo yung dugo. No? Pag na-expose yung collagen ng blood vessel in a damaged blood vessel, yung mga platelets natin na attract dyan, didikit dyan. No? Hanggang yung mga susunod pang dadaan na platelets, didikit na ulit, sunod-sunod yun, hanggang mabarahan yung
damage dun sa blood vessels. That's why if you will look at the steps, first is platelet adhesion, second is platelet release reaction, and the third is platelet aggregation. When you say platelet aggregation, yung maraming platelet nagkumpul-kumpulan dun sa area na may damage. Nakukuha? So imagine if you have a very low platelet count, no? Kung very low platelet count, walang babara dun sa mga damage ng blood vessels. What's the tendency? Magbibleed ka ngayon. Yun ang nangyayari to those people who have dengue hemorrhagic fever. Yung may mga severe dengue, no? Pagbagsak ang platelet. Okay? And then the third step is blood clotting, no? Wherein, no, blood is transformed from a liquid into a gel. Ano ba yung clot na tinatawag? It is a network of thread-like proteins called fibrin that trap blood cells and fluid. Di ba? No, sa mga tusok-tusok, ang tawag dyan, Betamax. Di ba? Yung dugo. No? Blood clot yun, actually. And bakit nagkakaroon ng blood clot? It's because of the presence of clotting factors. No? These are proteins in our plasma which are activated only when there is injury in our tissues, specifically in blood vessel. Nasugatan ka, medyo malaki yung sugat, there is profuse bleeding, ma-activate yung mga clotting factors na yan. By the way, those clotting factors are made in our liver. No? And they require vitamin K. Kaya pag kulang ka sa vitamin K, no, magkakaroon ka din ng problem, bleeding problems. Nakukuha? No? Merong isang factor dyan, kung tawagin natin factor 8. Madami kasi yan eh, hanggang 13 yan eh. Yung factor 8 na yon, no? Have you heard of hemophilia? Kaninong kating ko to, Nagkakating ko pala kayo. Kala ko pang sa amin lang na matatanda yan. Okay. Hindi, bakit masama? Pag ini-inhale, ewan ko. Ako nga, yung, nagpapabili pa ako sa Thailand eh. Ayun pa mo, sir. Okay, so going back, pag kulang ka sa vitamin K, pwede ka magkaroon ng bleeding problem. Ano yung sinabi ko kanina? Hemophilia. No? Alam niyo yung hemophilia, it's deficiency in factor 8. No? Ang may mga hemophilia, hindi sila pwedeng mag-basketball, hindi sila pwedeng, basta yung mga contact sports, yung mga physically active, alam niyo kung bakit. Hindi rin sila pwedeng basta-basta lang magtatalon. Bakit? Kasi yung jarring effect sa knees nila, pwedeng mag-cause ng bleeding sa tuhod nila. Pwede nilang ikamatay yun. Hemorrhage in the knee. No? Yun yung hemophilia. It is an autosomal recessive disorder. When you say autosomal recessive disorder, nangyayari yun kapag pagkadugo yung naging mag-asawa. Magkadugo, naging mag-asawa, yung anak nila, no? Usually lalabas yung mga recessive genes nila. Alam niyo recessive genes, yun yung mga genes na nasa'yo, pero hindi siya nagmamanifest kasi nga recessive siya. Magmamanifest lang siya kung ang mapapangasawa mo, meron din ng recessive genes na yon. Pag nagsama yung genes ninyo, lalabas yun sa anak. Kaya sinasabi na yung hemophilia is a disease of the royal blood. Bakit? Kasi yung mga royal blood dati, in order to maintain yung royalty and the wealth in the family, yung magkakapatid, sila yung nag-aasawa. Nakukuha? So, ayun, ang daming diseases na lumalabas sa pamilya. Di ba? Kaya nga dito sa Philippine law, di ba meron tayong batas na ang pwede mo lang mapangasawa is hanggang 4th degree of consanguinity lang. Hindi mo pwedeng third cousin. Second pwede ba?
Second, hindi pa. Hindi pa. Di ba ang first degree siblings? Di ba? First degree siblings. Second degree, first cousin. Third degree, second cousin. Fourth degree, third cousin. Yun yung pwede. Oo, lalo, di ba? Lalo na pag nalaman mo na cousin mo. No? Siguro kung hindi mo alam. Ito is family. Oo. Di ba? Hindi ko sa family review. Eh, lalo na kung hindi mo alam naman kasi di ba? May jowa siya sa Yaya. Nagkita daw siya sa review. Di ba? Awkward. Okay. Nakuha. So, again, that's called blood. Rather, these are the steps, no? Doon sa ating blood clotting. May mga clotting factors na involved dyan. And deficiency of those clotting factors can result to, again, yung sakit niya na sinabi ko kanina, ang tawag doon, hemophilia. Na? Okay na tayo dyan sa steps na yan, hindi na yan. Okay. Ngayon, lagyan natin ng konting medications. Na? May mga gamot na ibinibigay kapag your body has the tendency to have excessive blood clotting. Yun nga yung mga prone sa stroke, yun yung mga prone sa heart attack. No? Yung mabilis mag-clot yung dugo. Binibigyan sila ng anticoagulants. Anticoagulants, these are medications that prevents clots from forming. Example of those is heparin and antithrombin. At marami pa. No? Usually binibigay yan immediately after stroke or pag na-detect ng doctor through blood test, for example na prone ka sa thrombosis, yan binibigyan nila ng heparin o kaya any antithrombin medication. Baka yung mga lolo-lola nyo, nagtitake niya ngayon yung mga Plavix, yung mga, ano pa ba? Nakalimutan ko yung brand naman. Basta ano siya? Ha? Oh, lifetime na yan. Para hindi sila ma-stroke, para hindi sila ma-heart attack. Kasama yan iniinom ng mga gamot sa high blood. Yan. Okay? Let us continue. Okay na tayo dyan. Ito sa Friday na, masyado mahaba. Blood grouping or blood typing. Yung type A, type B, type O. Di-discuss natin kung paano ginagawa. Nag-ano din tayo? Hindi na pang medtech and nursing lang naman yun. Opo. Pero gusto nyo ba? Opo. Yung mga ano nga Gagawin natin. nutritionist na nag-ganon, sir. Sige na. Matayin ko. Tatanong ko kung may reagent tayo dyan ha, kung meron tayo anti-sale. Ito yung sinasabi niya. Kahit yung sa ganito lang sir. Sir, makikita kayo dito. Yung dito nga na po po nila. Anong biology class? Work immersion. Oh. Senior high? Okay. Titignan ko kung meron tayong kasi sa medtech ginawa nila yan tsaka sa nursing. Hindi naman kasi natin ginagawa yun. Sir, yung dito, gagawa na tayo. Yung Kukuha namin tuloy. hindi, medtech na talaga yung grabe ka naman. Ang medtech na yan. Yung gagawin talaga nila yun. Sakit no. Sir, delikado rin ang medtech na course. What if gusto ka ng legal ng anything? O kaya tinuturo talaga sa kanila yung mga precautions, safety precautions. Oo, basta lahat na nag-deal with needles. Hindi lang medtech, nurses, doctors. Pati kami sa Tayo naman, hindi naman tayo mag-ano ng needles. Sir, pag natuso ka ng needle, kunwari may HIV needle na hindi mo alam, magpapatas ka agad, tapos madetect. Hindi madidetect agad yun. Hindi pa siya Hindi days bago mag-positive sa blood niya. So, HIV, sir, pwede siya maging Kung hindi siya ititreat, kung hindi siya titreat, full-blown AIDS yun. So, natitreat naman eh. Marami nang HIV positive na
Yung monitor. they live normal life. Basta kailangan tuloy-tuloy lang yung yung gamot. Okay? Sige, tutuloy natin sa Friday. Pero, quiz muna tayo. Oo. Quiz muna tayo sa Friday ng ang topic nun?